ang hindi ko pa masyado matanggap talaga is para ba tong cancer? Parang katapusan ko na ba? First time ko lang makarinig ng ganun. Yung mga stage na yan. Down na down kami noon. Lugmok na lugmok ako noon. Nandun ka na sa sakit na yun. Is parang hanggang kailan? Kasi hi mga saswang! Good afternoon. So, and welcome back to my vlog. So, 1 week na din since the last time nang na-discharge kami sa hospital. So, ngayon lang ulit kami nakalabas. And dahil kailangan makita-kita naman ang ganda ng labas kasi puro lang kami sa bahay. So, actually, yung ko ngayon, yung sugat ko, medyo okay na siya compare nung mga ilang araw na talagang konting lang, kilos lang, talagang masakit. Ngayon, medyo na siya, tolerable na. Nafe-feel ko na din na pa-heal na siya. And yun nga, 'di ba, nanggaling din tayo sa lagnat nung mga nakaraan, gawa ng na-infection nga yung ating sugat. Pero sabi ng doc namin, dahil nagpa-teleconsult kami online. So yun yung ginagawa namin kapag hindi kami makakapunta mismo ng hospital. So sabi nga ng doctor ko is normal naman daw yun kasi nga nagawa ng yung sugat ko na nagkaroon tayo ng infection. Pero yung lagnat ko naman na yun is isang araw lang naman. Tapos yung binigyan ako ng paracetamol, then uminom ako nun. Tapos antibiotic din, gawa nga nung sa sugat ko. And then, ayun, all goods naman na, and still praying pa din na mabilis na paggaling, diba, magawa na natin yung mga dapat natin gawin, kagaya ng mga una. Sa mga nagtatanong, ayan, sa ating biopsy result, until now is wala pa rin siya mga sis, pero baka next week, ayan, lumabas na yung result ng ating biopsy, and hoping and praying na favorable naman yung natin result ng biopsy, 'di ba? Para okay na 'yon, lumagpas na tayo sa ganong problema, 'di ba? So, naman natin 'to. Kumbaga parang, Lord, ibigay mo naman sa amin 'to. Sana magandang result naman yung ibigay mo, dahil talagang iba yung stress talaga, iba yung gabi-gabing namin, deliryo namin ni mo, kasi nga nag-overthink, lalong-lalo ako. Ayan, dumarating sa point na talagang umiiyak. Ayan, nag-iiyakan kami ni mo. Ayan, alam mo yun, parang nandun ka na kasi sa na yun kumbaga parang nandun ka na sa iisipin mo na lahat ng mga mahal mo sa buhay, lahat ng mga mga possible na mangyayari. So ayun, lang kami, nag-iiyakan lang kami. And then ayun, alam mo yun, ang ganda nga ng na eksena namin, nag-iiyakan kami, tas ang background namin Hillsong. Talagang mapapakrayola talaga ng bonggang-bongga. And then ayun, praying pa rin kami, and may mga ganong times talaga na darating tayo sa buhay natin na magiging down tayo, and iiyak lang natin, and sasabihin natin kay Lord lahat ng mga nasa puso natin at isipan. Pero yun nga, dahil hindi naman din natin hawak ang buhay ng bawat isa, si Lord lang ang may alam. So siya lang din ang nakakaalam, diba? So ayun lang, magpatuloy lang tayo, and maraming salamat talaga from the bottom of my heart, ayan, sa lahat ng mga nagpipray, nagsisend ng kanilang messages, ng kanilang comments. Ayan, hindi nyo po alam kung gaano kalaking impact po yan sa amin, dahil isa po yan sa mga kinukuhanan namin na mga lakas sa buhay para ipagpatuloy pa, para lumaban pa, para kayanin pa yung mga pagsubok na dumarating sa buhay, 'di ba? Alam ko na hindi lang kami yung ganito. Marami tayong may mga problema, pero hindi naman sa din namin kayo. Pero gusto lang din namin na malaman nyo na hindi perfecto ang buhay namin. Hindi laging masaya, hindi laging andoon tayo sa kasiyahan. 'Di ba? May mga point din talaga, may mga din tayo sa buhay natin na iti-test yung ating yung faith kay Lord, 'di ba? So, yun nga, kailangan lang natin talagang manalig sa Kanya
kahit na sobrang hirap na, kahit na sobrang sakit na, kailangan pa rin nating kumapit sa Kanya, 'di ba? So, yun din yung isa sa natutunan namin na kahit na wala kang kailangan, kahit na alam mo yung okay ka, wala kang iniisip na problema, dapat hindi ka nakakalimot kay Lord. Dapat andyan siya lagi. Sa kahit na anong eksena mo sa buhay, masaya ka man, or malungkot, 'di ba? Basta, hindi lang siya yung parang tatawagin mo kapag kailangan mo siya. 'Di ba? Pero syempre, mabait si Lord, hindi naman din siya yung manja-judge sa atin. So gusto niya lang din subukin tayo na kung hanggang saan tayo magtitiwala sa Kanya. And ayun, super thankful and grateful ayun dahil andyan si Lord, ayun pinapakinggan tayo talagang alam mo yun, hindi niya lang tayo inano sa isang problema. Kumbaga parang marami siyang binigay na problema pero alam niya na kakayanin natin. Darating tayo sa point na iiyak mo, medyo mawawalan ka ng gana pero alam niya kung hanggang saan ang kaya mo. Dahil nga tayo ay palaban. And syempre andyan kayo mga sis na nagpapalakas ng loob namin. And syempre yung aming mga pamilya, 'di ba? So kaya laban tayo in life. Kaya sa lahat na may mga pinagdadaanan, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Laban lang. Lagi lang tayong mag-pray kay Lord. Lahat ng mga binibigay niyang pagsubok sa atin ay kakayanin natin yan. Iba-ibang pagsubok nga lang. So anyway, ayun ngayon is papunta kami ng bahay. Ayun dahil gusto naming kamustahin. Actually ako din dahil si Mo madalas pumupunta doon. Ako nga hindi ako masyado, 'di ba, pumupunta kasi nga bawal ba akong magbiyahe-biyahe, magtagtag yung sugat. Pero ngayon kasi naaano ko na okay na siya. Hindi na siya yung sumasakit-sakit ng bonggang-bongga. So anyway, I'm so excited. So tara sa mga makikita natin sa ating bagong bahay. So update na lang namin kayo pag andun na kami kasi parang paggabi na siya Gusto mo yun? So see you later. Bye-bye. So ayan mga sesong, finally andito na tayo pero ayan paggabi na nga siya mga ses. So ayan na yung ating update. O, diba? Meron na siyang pintura pasabog pero parang half pa lang siya. Pero doon kasi mga seswang, kung makikita nyo, ayan yung parang design niya is meron na ding pintura. Pero ayan, 'di ba? Mas nakaka-excite mag-update dito kapag medyo maaraw-araw. So baka hindi na kami pumasok mga sis kasi gabi na. Delikado baka tayo ay matetano. Since hindi na nga kami makakapagbigay ng update sa bahay. So dito na lang muna tayo tatambay and siguro sasagot na lang tayo sa some questions regarding sa ating health conditions. And dahil until now marami pa ring mga nagulat, marami pa ring mga nagtatanong at hindi alam kung ano talaga yung sakit ko, and parang hindi ko rin pala siya nasabi. Baga nasabi ko lang mayroon ako sa bato, yung dito sa thyroid, ganyan. Kumbaga yun very specific lang pala yung mga nabigay namin, and hindi pala namin siya mismo nabigay kung ano yung konkretong sakit ko. Kaya medyo maraming mga nagtatanong pa rin kung ano nga yung sakit ko. So alam niyo ba mga seswang, kasi kaya alam niyo yun hanggang na-discharge na kami lahat-lahat until now parang hindi ko pa rin inaano yung sarili ko na CKD patient. So yes mga seswang, you heard it right. Isa po ako sa mga meron ng CKD or chronic kidney disease. So kung nababasa niyo yun sa Facebook, lalo ngayon sobrang dami ng mga bilang daw na nagkakaroon nun. So kaya mag-iingat tayo. So isa ako doon mga seswang. So yun nga, pagkasabi pa lang ng doktor na yun nga, meron akong daw sa bato, tapos nagkaroon na ng maraming follow-up tests para nga mas ma-pinpoint kung ano talaga yung dapat gamutin. So yun yung pagkasabi ng doktor na meron daw akong CKD. And syempre ang CKD may mga iba't ibang stage yan.
So, yun yung parang hindi ko pa siya inaano sa sarili ko na CKD ako kasi alam mo yung wala akong matinding karamdaman. I mean, matinding sintomas na meron akong ganong sakit. Alam mo yun? Pero ang ano daw, ang sabi daw talaga ng doktor, usually yung yung CKD wala talagang any symptoms na malalang malala. I mean, hindi talaga siya ano ng todong, alam mo Sintomas. oo, todong sintomas. Wow, thank you. Umilang. Todong sintomas talaga na ipaparamdam sa So parang ang CKD daw is silent siya na talagang bigla-bigla na lang talaga na papasok sa buhay niyo. So, Correct. So, ayun nga. And hindi pa ako ready talaga siya natanggapin na meron akong CKD. Kasi parang sa katawan ko, wala akong nararamdamang sakit na ganun. Kumbaga parang ang lala ng binigay na sakit sa'yo pero wala kang nararamdaman na simptomas. Kumbaga yun nga, pinaliwanag sa amin na mabuti, na hindi naman daw ganun talaga yung CKD na magbibigay sa'yo ng lagnat. Like katulad nung COVID, yung magbibigay ng lagnat, ng lamig, sipon, walang panlasa. Hindi siya ganun. So, kumbaga, yun nga, yung sinabi na ng doktor, meron ako CKD and ang hindi ko pa masyado matanggap talaga is stage 3. So, yun yung binigay sa akin. Kumbaga, nandun ako sa stage na yon, CKD stage 3A. So, andun ako mga seswang. So, parang naano ko siya agad sa isip ko, na-adapt ko na ano to, para ba tong cancer? Parang katapusan ko na ba? May taning na ba yung buhay ko? Ganun na agad yung pumasok sa isip ko. Ganun na talaga yung naglalaro sa akin mga sis. Kasi, first time ko lang makarinig ng ganun. Yung mga stage na yan. Ang alam ko lang na stage at familiar ako sa may mga cancer. Yung stage 1, stage 2, stage 3. Kinabahan ako stage 3 agad. Kaya sobrang down na down kami noon. Lugmok na lugmok ako noon. Kaya Simu yung talagang nagpapalakas ng loob ko. Siya yung laging nagpapaalala sa akin na laban lang mo, ano lang yan, CKD lang yan, kayang-kaya mo yan. Hindi man mabalik sa dating normal yung kidney mo. At least pagtatrabahuan natin yan. 'Di ba? Iyon, pipilitin nating mabuhay ng yung healthy, hindi nakakain ng sobrang aalat. So, yun yung gagawin naming adjustment. So, syempre, kahit na ganun yung sinasabi niya sa akin, andun pa rin kumbaga parang mas power pa din yung pagkakasabi ng doktor sa akin na CKD stage 3. so actually nga sabi ng nephro niya na ayaw niyang mag-base doon sa mga category, ayun sa mga staging, kasi nga ayaw din niyang mag-isip yung yung patient regarding nga sa mga ganon. So, pero sabi ko kasi para at least maano rin yung peace of mind namin and then alam din namin kung ano yung adjustment na gagawin. Sinabi ko, Doc, pwede pong i-categorize based sa laboratory. 3A. So, ayun, sabi niya, but nothing to worry, but kailangan ma-stop lang natin yung pinaka-progression. So, yun lang, kailangan talaga mag-change ng lifestyle. So, even ako, kay mo, sabi ko sa kanya, huwag kang panghinaan ng loob kasi gabi-gabi, yan, actually nagsi-self-pity yan, lalo sa mga pagkain din. And I understand kung where is she coming from, yung ganon na self-pity. Actually, kagabi lang recently na talagang nag-iyakan kami actually yung dalawa. Kasi, sabi ko, bakit, anong mga nararamdaman mo, ano yung nasa isip mo, ganyan-ganyan. So, nagulat ako, bigla na lang siya umiyak. Ganun. And, napapansin ko kasi sa kanya na every time na pagkatapos kumain, gusto lang niyang humiga, matulog. So, sabi ko, get up, kailangan labanan mo kasi nga, yung pag-iisip na yan, mas matatalo ka. Kasi naano yun ng cells mo na malungkot ka. So, mas na mag-aano yung cells mo na, alam mo yun, parang pukpukin ka ng pukpukin na magkasakit. So, sabi ko, hindi ka matutulungan ng pag-iisip ng kung ano-ano. Kung iisipin mo yung sakit na meron ka. Sabi ko, lahat naman magagawa mo ulit yan. So, actually, nung nakaraan din, sinama ko siya sa sakyan. Hindi ko kasi magawa yung dati kong ginagawang routine na nakakapag-vlog. Kaya, ngayon, sinasama-sama ko siya paunti-unti sa paglabas. Pag lumalabas kami para at least maano siya, mawili ba, sabi ko gano'n. Kahit ngayon, kahit gabi, sabi ko hindi, labas tayo para at least
makalanghap ka ng ibang environment, makakita ka. So, ayun, huwag kang panginaan ng loob eh. So, yun kasi, alam mo yun mga sesong, kumbaga parang nandun ka na sa sakit na yun. Ang nasa isip mo na lang is parang hanggang kailan. Kaya parang sobrang nanlumo ako noon, sobrang pinanghinaan ako ng loob ko. Lalo, yun nga na hindi ko na magagawa yung mga dati kong nagagawa, hindi na ako yung maligalig, yung kumilos. Ngayon medyo kumbaga dahan-dahan na kasi nga syempre masakit yung ginawang procedure sa akin. So kaya limit lang din yung mga galaw ko. Hindi na rin ako yung nakakabiyahe ng malalayo, katulad ng ginagawa namin ni Moon nung normal pa. So, iyon din, isa din sa mga nasa isip ko yung dahil mahilig kami mag-travel. So, baka never na kami mag-travel kasi nga unang-una, ano yung kakainin namin sa ibang bansa. Pangalawa, bawal din akong magpagod, gawa nga ng meron ding nakita sa lungs ko. Yung hindi nga na pag-develop ng maayos ng isang lungs ko, kaya gano'n na lang pala akong hingalin or hapuin. So akala ko nung mga una is parang normal lang siya kasi syempre naglalakad, hihingalin ka eh. Pero yun nga, yung lagi napapansin mo na iba yung hingal ko. Sabi niya, hinihingal ka? Sabi ko, malamang naglalakad. Lagi ko lang dinidedmas mo, lagi ko lang siyang sinasagot na, malamang pagod ka, hingalin ka, naglalakad ka eh. Yung, alamang ganun. Pero kasi siya, hindi siya yung hingal na ganun. Hindi siya yung hapo, hindi siya yung ganito, yung habol ng hininga, yung parang ang lalim ng hinga. Kaya napapansin ko din yun guys, lalo pag nagva-vlog kami, sabi ko, habang ini-edit ko, ba't parang lagi siyang hinihingal? Iba yung hingal niya sa may vlog. So, pero ang sabi naman ng Dr. B sa sa lungs mo, okay, wala namang problema yun. I mean, nothing to worry naman about sa lungs mo kasi it happens, nangyayari yan since nung bata ka pa daw. So, inborn. And yung mga nakita daw na parang scarring is because of her pulmonary complex during yung year na meron siyang pulmonary complex. Nung 2012, nung Kaingin days, yung nagkaroon din ako ng problem sa baga, yung nagkaroon din ako ng TV. So, yun nga daw, hindi na rin daw pala yun maalis. Magagamot siya, pero hindi siya mawawala. Kumbaga, meron siyang mark. Kumbaga, sa sa sugat natin, peklat na siya. Kaya every time na magpapasilip ka, meron siyang nakikitang ganun. So, kaya akala ko nga nung una yun yung nakikita nila na hindi daw masyado na form ng ayos. So, yun daw yun. Kumbaga parang hindi lang kasi yun yung nakita. Tapos meron pang sinabi na meron din daw akong sa thyroid problem. So sabi ko, bakit ang dami? Bakit parang bibinggo ako? Na-work up din namin yung thyroid namin, and then nag-negative naman ako doon sa thyroid. So kasi kasi nila, suspect nila kasi nga mapula yung mata ko, tapos malaki din siya, tapos pa yun? Parang depende din. Parang yung dito din eh. Iluwa yung mata ko. Basta parang yung indication na meron kang gano'n. So, yun agad yung inano sa akin. Pero hindi pa naman yun Kumbaga, yun pa lang yung suspect. Tapos yun pinagawan kami ng test para lang makita, masilip kung meron, ganyan. So, wala. Nag-negative, normal naman yung thyroid, ganyan na. Nakahinga na. Tapos yun yung problem na lang namin is yung CKD. So, talagang sobrang siya, mga ses. Kumbaga, ang laki ng binagsak niya sa confident na meron ako noon. Kung dati is talagang overflowing confidence ako, ngayon medyo nagda-doubt na ako sa sarili ko kung kaya ko pa yung gawin yung isang bagay. Kaya mo yan, you'll get there. Sabi ko nga sa kanya, paunti-unti. Kasi napapansin ko yun talaga, parang bumaba yung yung self-esteem niya sa sarili niya. Doon pa lang sa yung last time guys na sinabi niya na hindi ko na nagagawa yung dating kasi nga fresh pa yung yung sugat mo. Actually, nung inoperahan sa appendicitis, mas malaki pa. Lagi kong sinasabi sa kanya, parang almost 1 month ata ako nun na bed rest, di ba? So, kasi nag-heal pa yung sugat mo, kaya hindi ka pa masyadong makagalaw-galaw.
But sabi nga ni Doc, 'di ba, walang limitation sa activities, kailangan mo lang talaga i-change yung sa food more on. Mahilig kasi siya kumain siguro, no? Mahilig kami kumain, guys, kaya siguro naiisip niya. So, walang limitation sa activities mo, more on sa food lang Moderation. talaga. Food lang talaga ang kailangan mong i-watch out. Kasi actually, marami rin ako nababasa na nai-stop yung progression ng CKD. And so far sa kanya nga, ang luckily nga, hindi ganun kataas yung creatinine mo. Yun din yung pinagtataka ng doktor ko, yung mga labs kasi ang ganda. Tapos yun nga, nagkaroon ako ng problem sa ganito kasi usually daw na may mga problem, matataas yung sobrang CREA nila, matataas yung BUN, matataas yung CBC, ano pa yun? Bagsak yung mga ganun, mataas. Akin kasi, normal siya. Nag-normal siya mga sesa yung nag-follow up kami. Pero kasi, yun nga, mas marami daw kasing cases talaga na ganun yung nangyayari. Kaya nagulat daw yung doktor ko na, akong nagtataka nga din kami ni Doc kasi nga ang ano mo, ganito, ganyan. Tapos, ganyan pa yung nangyari sa'yo. Pero titignan pa natin kung ano pa yung ibang dahilan. Kasi may mga ganyan may mga circumstances yan na may ibang dahilan kaya sumisira siya ng kidney. Yun. Ang daming eksena, pati sa blood, ganyan. So, ayun. Kaya, huwag ka pang hinaan ng loob mo. Sabi ko, ano lang yan. Simpleng problema lang yan. Good thing na hindi siya yung cancerous talaga na na problem. And still manageable. Kasi siya, guys, ang diagnosis sa kanya is CKD stable. So, hindi siya for hemodialysis. Kaya, ayun. Sabi ko sa kanya, wag mong isipin yun. Wag mong isipin yung mga transplant na yan. Kasi, wala. Kailangan mo lang talaga mag-live kung ano yung present. Moderation sa pagkain. And ayun, actually ngayon, ang laman ng feed ko more on kidney. Hindi ko alam kung naririnig bakit binibigay siya sa akin, pati sa feed ko. Ang dami kong mga nakikitang mga may problem sa kidney, may mga chronic kidney disease, may mga nagda-dialysis. Basta yung mga related sa kidney. So may mga post pa na mga sign kung nasisira na yung kidney mo, mga ganon. Dahil nga, siguro, naiaano siya ngayon dahil lumalaki or lumulobo yung mga cases ng merong ang dami, pabata ng pabata. CKD or chronic kidney disease and pabata siya ng pabata. Kaya sa lahat ng mga healthy dyan, okay pa yung kidney. And ayun, maging na tayo, aware na tayo sa mga kinakain natin. Then maging mag-switch na tayo sa healthy lifestyle kasi dahil ayun, lumulobo na talaga siya. And sa lahat ng mga dyan, yung mga healthy and alam nila na healthy sila, try din nating magpa-check up para kahit papano maaga natin malalaman. Like, super thankful and grateful kami dahil kahit papano naagapan siya. And luckily din daw, sabi ng doktor namin na mas maaga nyo siya nalaman. Mas marami pa tayong time na gamutin kaysa naman yung malalaman natin na late na, tas stage 5 going, ka na, idadialysis ka na. Hindi na magkakaroon ng maraming tests para malaman at para maggamot. So, ayun lang, try lang naman natin magpa-check up, wala namang masama, 'di ba? Kung gusto nyo lang na malaman yung health status nyo. Tsaka sobrang thankful kami nga na detect ng early, and marami rin actually nagsasabi na mabuti nga na maagang na-detect or maagang yung na-check kung ano yung talaga sakit, kasi yung iba nga too late, minsan may emergency dialysis pa talagang ginagawa. And yun lang, yun yung pinapagpasalamat namin talaga, na sabi ko kasi kay mo nung last year na it's time naman para at least i-check natin yung health natin. Kasi sabi ko, lagi kong sinasabi yan kay mo, lalo sa kanya, lagi ko nire-remind na sabi ko, aanhin mo yung maraming pera, aanhin mo yung maraming properties, aanhin mo yung maraming sasakyan kung ang health mo naman bagsak. Kasi to be honest, ito, pasaway to si mo, hindi siya umiinom talaga ng potassium niya.
'di ba? Potassium niya. So kaya sabi ko, mahalin natin yung sarili natin. It's time to change kung ano yung mga nakagawian namin. Kasi hindi tayo bumabata, tumatanda tayo. So, yan, last year ko pa yan sinasabi sa kanya na sabi ko, hindi tayo pabata, patanda tayo. So, kailangan i-watch out din natin. Sabi ko nga, laban lang. Walang susuko. Kasi, gabi-gabi yan, guys. Actually, nag-ano kami yung nagpe-play ako kagabi nag-play ako ng Hillsong kasi nga parang nararamdaman ko siya na parang ang bigat-bigat ng nasa loob niya. Sabi ko, sige nga mag-play ako ng Hillsong kasi nakakagaan siya. So, ayun, umiyak kami, ganyan, nagiyakan kami. Sabi ko, sige, iyak mo lang yan and then it will go. Sabi ko ganun sa kanya. Diba? Marami nagmamahal sa view, yun si Lou. Yes, thank you Diba, mga guys? sis. And yun din niya, inaano ko din sa sarili ko na ang arte-arte ko. 'Di ba? Kumbaga parang hindi naman ganun ka super. 'Di ba? Ano ka pa nung mga nagda-dialysis? Sila ginagawa nila yung mga medication na kailangan para gumaling sila. Tapos ikaw, hindi ka aabot sa part na magda-dialysis pero ang over mo mag-isip, ang over mo mag-react. Kumbaga parang siguro na lang hindi ko siya talaga in-expect na magkakaroon ako ng ganun. And sobrang hindi siya familiar sa akin yung ganung sakit. Kaya, yun, yung nalaman ko na may ganun ako, sobrang naano ako. Kumbaga parang mas naawa ako sa mga nagda-dialysis. Kasi alam nyo naman na sobrang ang hirap magkasakit dito sa Pilipinas. Dahil alam nyo naman yung mga hospital dito sa atin, 'di ba? So, yun, siguro wake up call na lang din yun. So, itong vlog na din to para sa mga nanonood sa atin na healthy. 'Di ba? Na mas pangalagaan pa nila yung sarili nila. Hindi porket masarap, hindi porket kaya mong bilhin, may pambili, kaya mo anytime, maya-maya ka bumili niyan dahil sobrang sarap aabusuhin mo na. Dahil lahat ng mga masasarap, meron niyang kapalit. Yun nga, dahil patay Tommy din kami dati. Yun nga, hindi kami madalas kumain sa bahay, more on drive-thru. Yan kapag may mga meeting. As in, kumbaga, ang dami niyang factor. Pero, isa lang yun talagang naging lesson sa amin na habang nalaman ng maaga, habang naano siya ba, parang na-detect, naggagamot siya ngayon, hindi pa uli ang lahat. Yes. 'Di ba? Wala pa tayo dun sa stage na magda-dialysis. And yun yung isa sa inaano namin, lalo si Mona, Dok, hindi pa naman siya magda-dialysis. Hindi siya magda-dialysis, malayo, ganyan. So, yun. Thank you so much din sa aming doctor. Ayun, dahil sobrang, ang galing niya mag-explain ng mga result ng mga sasabihin sa amin. Alam mo yun, sobrang ipapaintindi niya. Parang hindi siya titigil hanggat hindi mo naiintindihan. Oo, alam niyang gumaganong ka, pero alam niya din na hindi mo naiintindihan. Like, kunyari magsasabi siya ng ganito, ikaw kasi may kemerot barurot ka. Ano ba yung kemerot barurot? Yung kemerot barurot, alam niyo yun? Kumbaga, sobrang salute sa kagaya niya ng mga doktor na magaling mag-explain sa mga pasyente kung ano yung talagang sakit. So, ayun, Doc. Thank you so much. Maraming salamat and we love you so much. And sana marami ka pang mga magamot na mga kagaya ko, na may mga sakit. 'Di ba? So, ayun, thank you so much. Ayan, salute sa lahat ng mga doctors sa buong mundo, lahat ng mga nurse, ayan, lahat ng mga gumagamot sa ating mga tao. And ayun, I think dito na nga namin i-end ang vlog. Pero ayun nga, dumating na rin pala yung mga swatches, ayun, para dito sa aming interior sa bahay. So, siguro magkakaroon na lang tayo ng separate vlog update regarding dito sa aming pinapagawang bahay. But as of now, marami ayan na po. Nagawa sa loob, actually yung loob, marami na nagawa. May mga tiles na, and then may sinisimulan na silang isang part din.
Wow! Hindi pa alam ni mo kasi sabi ko sa kanya, sana pagka bisita namin, pagka-update, makikita niya na para sumaya siya. Yes, yung sabi niya, pag ano mo galing mo, mag-update na tayo, mag-vlog na tayo. Kasi yun din sinabi ko sa kanya talaga, parang hindi na ako yung normal. Normal Parang- yan. Kasi nga, fresh pa yung sugat, kaya hindi ka makaano. And continue praying for me and sa lahat ng mga may sakit sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, always na mag-pray kay Lord and umiwas na sa mga dapat iwasan, okay? More on, muna tayo? Healthy and peace of Good mind, good vibes. Bye!